So yun guys, makikita nyo dito sa gilid, umabot na nga sa 800k yung Facebook followers ko. So para sa akin, ang naging sikreto talaga kung paano dumami yung Facebook followers ko, Facebook Reels talaga yung isa sa mga naging sikreto kung paano magparami ng Facebook followers. Hello mga ka-tutorial, sa video natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano dumami yung Facebook followers ko. Actually, meron na akong nagawang topic na katulad nito. Pero sa video na ito ay dadagdagan pa natin yung mga tips na i-share ko sa inyo kung paano nyo mapapadami yung Facebook followers nyo. Kaya kung gusto mo talagang tumaas at dumami ang Facebook followers mo, be sure na tapusin mo yung video na ito kahit na may kaunting kahabaan. Believe me, worth it lahat ng matututunan mo sa video na ito. So bago tayo magsimula, be sure na nakasubscribe ka na sa ating YouTube channel para sa ganon ay kapag meron tayong bagong upload ay updated ka. So okay mga ka-tutorials, sa video natin ngayon ay hindi lang tungkol sa kung paano natin mapapadami ang ating Facebook followers ang pag-uusapan natin. Dahil sa video na ito ay isi-share ko din sa inyo yung mga tips kung paano nyo maiiwasan ang pagbaba ng inyong Facebook followers. So simulan na natin. Paano nga ba dumami yung Facebook followers natin, lalo na kung nagsisimula pa lang tayo? So number 1, follow button. Since tina-target natin na tumaas yung Facebook followers natin, maganda na i-set up na agad natin yung follow button sa ating professional account. Ito yung makikita mo agad sa profile mo, yung follow button. So usually nakikita natin add friend o kaya naman ay message button. So maganda na i-set up natin ito at palitan natin yung add friend button at gawin nating follow button. Para sa ganon ay kapag may bumisita sa ating Facebook profile, ay makikita niya na agad yung follow button. At hindi na siya mahihirapan na i-follow ka. Lalo na kung talagang interesado siya sa mga ginagawa mong content. So madali lang naman maglagay ng follow button sa ating Facebook profile. So kung hindi ka pa nakakapaglagay nito or hindi mo pa na isi-set up ang iyong Facebook profile para sa follow button, pwede mong i-check yung description ng video na ito dahil doon ko nilagay yung link ng tutorial kung paano ba maglagay ng follow button. Number 2 na tip kung paano dumami yung Facebook followers mo. Facebook Reels Power. Para sa akin, yung paggamit ng Facebook Reels, yung merong pinakamalaking naiaambag kung bakit lumaki yung Facebook followers ko. Bali kasi kapag gumawa ko ng content sa Facebook, ang ginagamit ko lagi ay Facebook Reels. Ang dahilan kung bakit lagi kong ginagamit yung short form video o Reels ay dahil sa follow button. Sa Reels kasi, makikita mo agad yung follow button sa gilid ng iyong pangalan. Kaya naman kung sakaling valuable at maganda yung content mo, ay madali na lang para sa mga audience mo na i-click yung follow button para i-follow ka nila. Kumbaga ay visible na visible talaga yung follow button. Basta tandaan mo na kapag mag-upload ka ng Reels or short form video, ay iwasan mo na maglagay ng text sa position kung saan nakalagay yung follow button. Para sa ganon ay mas maging visible yung follow button. Kasi nga naman kung meron kang ilalagay na text doon, ay maaaring maapektuhan yung visibility ng button na yon. Number 3 na tip kung paano mas tumaas pa yung Facebook followers mo. Call to action o CTA. Isa din sa pinaka-effective na paraan kung paano mapadami yung Facebook followers mo ay sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na call to action o CTA sa iyong video. Kahit na long form or short form video pa yan. Yung call to action o CTA, ito yung pag-encourage sa mga viewers or audience mo na i-follow ang iyong page or social media account. Madalas itong binabanggit sa dulo ng video. Example ay sa short form video kung saan ito ay binabanggit na don't forget to follow for more, yung mga ganun. Para sa akin, masasabi ko na ang pinakamagandang part kung saan mo pwedeng ilagay yung call to action ay sa dulong part ng video mo. Dahil yung mga audience or viewers na umabot sa dulo na part, ito talaga yung mga interesado sa video mo at sila yung may pinakamalaking chance na mag-follow sa pamamagitan ng call to action. Bali based sa experience ko, sobrang effective talaga yung call to action o CTA. Actually, hindi lang siya sa Facebook super effective, kahit sa YouTube at sa iba pang platform. Katulad dito sa aking YouTube channel, kung saan ay umabot na ito ng 100k subscriber, ito ay dahil din sa paggamit ko ng call to action. Number 4 na tip kung paano dumami pa yung Facebook followers mo. Post settings. Kapag mag-share ka ng content, mapa text, image, or video man yan, be sure na nakapublic yung audience settings mo. Para sa ganon ay mas marami yung makakakita
ng isi-share mo na post. At mas malaki din yung chance na ma-share to ng ibang viewers na kung saan ay pwede din itong mag-viral. Dahil kahit sino ay pwede mag-share ng post mo. Kaya bago ka mag-post, always check your audience settings. Kung naka-public ba or friends. Bali kasi kapag nakaset lang siya sa friends, ang makakita lang ng mga shinare mo ay yung mga friends mo. Kaya tandaan mo na mas madaming nakakakita ng content mo, mas malaki yung chance mo na lumaki yung Facebook followers mo. Kaya maganda na i-aim mo ang pagkakaroon ng mataas na visibility sa iyong mga posts. So number 5, how to get more Facebook followers. Paano nga ba dumami pa yung Facebook followers mo? Hashtags. Tulad nga ng sinabi ko kanina, kapag meron kang mataas na visibility or mas madami yung nakakakita ng sinishare mo na content, ay mas mataas yung chance na makakuha ka ng mas madaming Facebook followers. Lalo na kung talagang valuable yung sinishare mo na content. Kaya naman ang paggamit ng hashtags ay nakakatulong din para tumaas yung Facebook followers mo. Kapag kasi gumamit ka ng hashtag, ay tumataas yung visibility ng iyong post. Basta be sure na kapag gagamit ka ng hashtag, ay relevant dun sa sinishare mo na content or post. Ang kinaganda pa sa paggamit ng hashtag ay kapag meron na trending na hashtag, ay pwede mo itong sabayan at pwede ka rin gumawa ng post tungkol dito. Para sa ganon ay tataas yung visibility ng iyong Facebook profile. Number 6 na tip kung paano pa tumaas yung Facebook followers mo. Niche. Niche nga ba o niche? Basta yon. Based sa experience ko, ang pagkakaroon ng isang specific niche ay nakakatulong din para mas dumami yung Facebook followers mo. Kapag kasi meron kang niche or category, ay mabilis na mare-recall ng viewers or audience mo na itong profile na to, itong page na to, nagsishare to ng mga ganyan. Yung tipong ganon, kumpara sa content na halo-halo or random post. Ang kinaganda pa sa pagkakaroon ng isang niche or category ay hindi din mahihirapan yung algorithm ni Facebook na i-distribute yung mga content mo. Example nga nito ay kung halimbawa ang content mo ay about basketball, hindi mahihirapan si Facebook na iba to yung mga content mo sa mga may hilig sa basketball. Dahil nga alam ni Facebook na itong profile na to ay nagsishare ng mga content about basketball, madali na lang i-distribute ng algorithm sa tamang audience yung mga content. Unlike kung halo-halo o iba-iba yung content mo. Kaya hindi ka mahihirapan na makakuha ng Facebook followers. Dahil si Facebook na mismo yung magdi-distribute ng content mo sa tamang audience. Siyempre nga naman, halimbawa ay yung audience ay gusto yung mga ganong interest, hindi malayong i-follow ka nito. Number 7, kung paano tumaas yung Facebook followers mo. Follow Facebook policy and community standards. Ito, naniniwala ako na isa ito sa mga pinaka-importante na dapat mong malaman para dumami yung Facebook followers mo. Be sure na basahin at intindihin mo mabuti yung Facebook policy at community standard. Kasi kapag nagkaroon ka ng restriction or warning kay Facebook, ay napakalaki ng epekto nito para hindi ka makagain ng Facebook followers. Kasi kapag meron ka nito, ay bababa yung visibility mo na makaka-apekto sa pag-grow ng iyong Facebook followers. Kaya dapat ay alam mo kung ano yung mga pwedeng i-post at hindi dapat na pinopost sa Facebook para maiwasan mo yung restriction or warning na pwede mong makuha kapag hindi mo sinunod yung policy at community standards nito. Tandaan mo na kahit anong ganda pa ng content mo, kung meron kang restriction or violation or warning sa iyong account status, ay mahihirapan ito na makagain ng views at mahihirapan din ito na makakuha ng engagement, lalo na yung makagain ng followers. Ang worst case pa nito ay maaari pang bumaba yung Facebook followers mo. Kaya I suggest na kung gusto mong lumaki talaga yung Facebook followers mo, be sure na naintindihan at nabasa mong mabuti yung Facebook community standards and policy. So number 8 na tip kung paano dumami yung Facebook followers mo. Sobrang dami na ng tips na yun kung paano dumami yung Facebook followers mo o how to get Facebook followers. Pero hindi pa tapos. Teka muna, baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, kaya i-click mo na muna yung subscribe button para updated ka sa susunod natin na i-upload pa na videos. So okay, balik tayo. Number 8 na tips kung paano dumami yung Facebook followers mo. Share inspirational quotes and images. So ito guys, super effective ito at proven ko na. Isa din sa dahilan kung paano lumaki at mabilis na dumami yung Facebook followers ko ay dahil sa pag-share ko ng shareable image inspirational quotes. Ito yung mga inspirational message or quotes na talaga namang pag nakita mo ay mapapashare ka talaga. Sa ganitong paraan ay mabilis na tumaas yung visibility ng aking account. Na sa tuwing makikita nila yung mga ganitong quotes ay nire-reshare nila at nagre-resulta ito upang tumaas yung interaction or engagement sa aking account. At sa pamamagitan din ng pag-reshare nila ay tumataas yung Facebook followers ko.
kung saan ay gusto din makita ng ibang mga viewers ang mga ganitong klase na non-toxic na post. Sino ba naman ang ayaw makakita ng positive na post sa kanilang newsfeed, di ba? So number 9 na tip kung paano dumami pa yung Facebook followers ko, reply to comment. Alam mo ba na sa pamamagitan ng pag-reply mo sa mga comment ay pwede kang makakuha ng followers? Example na lang nito ay meron nagtanong sa comment section ng iyong content at nasagot mo ito at natulungan mo sila, ay hindi malayong i-follow ka ng mga ito. Kaya be sure na i-value mo yung kanilang comment at replyan mo ito at bigyan mo ito ng time. Katulad ng pagbibigay nila ng time sa'yo. So number 10 na tayo na tips kung paano dumami yung Facebook followers mo. Be consistent on sharing valuable videos. Huwag mong kalimutan na maging consistent at samahan mo yung consistent ng improvement. Kahit ano pa yung kategory ng content mo, mapa tutorial, educational, or entertainment, huwag mong kalimutan na maging consistent sa pag-share ng mga content. Dahil kung tuloy-tuloy ka sa pag-share ng mga ito, hindi mo napapansin na nakaka-reach ka na pala ng maraming audience. At mas tumataas yung chance mo na makakuha ng Facebook followers. So yun lang mga ka-tutorial. Sana nakatulong sa inyo yung video na ito kung paano makakuha ng Facebook followers or kung paano dumami yung Facebook followers o how to get more Facebook followers. So bale ito mga shinare ko sa inyo ay base sa experience ko kung paano umabot yung Facebook followers ko ng 800,000. Sana'y nakatulong sa inyo at kung nakatulong sa inyo ay huwag nyo naman kalimutang bigyan ng like at kung okay lang din naman ay mag-subscribe na din kayo para sa susunod nating mga tips at tutorials ay updated kayo. Again, thank you for watching and always remember, never stop learning because life never stops teaching.